Umuusog na naman po yung mga DDS vloggers. Galit na galit sa Congress. Kasi yung Congress, mga kababayan ngayon, magpapaimbestiga po sila para in aid of legislation, siyempre. Lalabanan na nila ito pong mga fake news na malawakan po na nangyayari sa social media. Yung mga fake news peddlers po sa social media. Alam naman natin po kung sino yung mga fake news peddlers. Karamihan po sa mga fake news peddlers sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok, mga kaalyado po ng mga Duterte. Ito yung mga social media vloggers ng mga Duterte. O ngayon, namumuro na kayo with this investigation na gagawin ng Congress. Ayan, House Leader seek probe on fake malicious social media content. Tapos kayo ngayon, mga kababayan. Tama naman po ang gustong mangyari ng ating Congress. Kasi very destructive na po sa ating bansa. Ang ginagawa nitong mga fake news peddlers, allied sa mga Duterte, karamihan nito mga kababayan, mga trolls. At kung may nakikita kayo na mga authentic na mga accounts, ang kultura nila pang troll. Ganon mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ayos pa. Balikan natin mga kababayan yung ating topic ngayon. Itong balita na sabi yung Congress, tututukan ngayon yung mga nagpapalaganap, papaimbestiga sila, ipapatawag ng Kongreso itong mga fake news peddlers. Yan yung balita ngayon dito sa Impact Leadership. House Leader seek probe on fake malicious social media content. Sila, mga kababayan, yung gustong magpaimbestiga. Si Dong Gonzales, si JJ Suarez, si Dalipe, si Congressman Libanan, si Ace Barbers, si Manila Congressman Representative Benny Abante, tapos si Paduano. Dapat man talaga po, tuldukan na natin ang pagmamalabis nitong mga fake news peddlers na karamihan mga kababayan alike sa mga Duterte. Mahilig sila sa fake news. Pero hindi natin maintindihan yung mga followers nila. Paribasa, pare-parehas yung pag-iisip nila, yung mindset nila mga kababayan. Tanggap nila yung mga fake news po, basta laban sa Marcos. Di ba? Pag pinanood mo yung mga vloggers ng mga Duterte po, lalo na si Maharlika, lahat ng sinasabi ng babaeng yon, hindi man totoo. Pati yung pinalaga na po na video na nagagamit ng pulburon yung ating Pangulo, kahit sa isang tingin lang, matik na, alam mo na hindi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa mga kaalyado nila, pinaniniwalaan na authentic daw yun. Ganon katindi sila mga kababayan. At yung sinungaling nilang mga leaders,
yung mag-ama lalo na, paniwalang-paniwala sila sa mga sinasabi kahit balibaliktad yung pronouncement po, naniniwala pa rin sila. Ganon katindi po. So sabi dito sa balita, mga kababayan, 7 sa mga House leaders have called for a congressional inquiry into the rampant posting of false and malicious content on social media platforms, stressing the need to safeguard freedom of speech while ensuring digital safety. Ang dami pong nabibiktima. Yung iba po, nagme-message sa akin, tinatanong ako kung ano niya to, totoo ba to Mr. Maravillas na balita ito? Sabi ko, para hindi na kayo mabiktima ng mga balita, manood kayo sa mga credible news organizations, mga news sources. Pag itong mga social media content creators po, may mga content creators man po, mga kababayan, na credible. Pero, importanteng i-check and counter-check po ninyo. Kasi ito yung nauso ng mauso po yung social media. Lahat na lang ng tao na may access sa social media, naging reporter na po. O, diba? O, minsan po, yung mga sinishare na mga contents, na mga kwento, hindi man po totoo. Mga invento lang nila. Yung iba satire, yung iba baliktad pala, yung iba hindi man verified. Kasi nga po, itong mga content creators na to, most of them wala man pong background sa journalism. Hindi tulad natin. Ako po, sabi ko sa inyo, I started my career. Second year college pa lang ako. Age 17. Reporter na po tayo. Kaya ngayon po, 2024, 40 years na po ako sa trabaho ito. So, nag-undergo tayo sa rigid training sa napakahabang panahon. And I belong to the mainstream sa napakahabang panahon. Kaya lang, nang mag-retire po tayo, in 2016, ginamit ko pa rin yung pagiging journalist. Kasi may kasabihan po kami sa mainstream, once a broadcaster will always be a broadcaster. So sayang naman yung aking training with this new platform, social media platform, ginamit natin para makatulong sa paglilinaw ng mga kwento. Itong mga ibang mga content creators, basta na lang po nagsipaglitawan. Ginamit naman po ng mga inexploit na mga politiko. Ayan po ang nangyari niyan. Kaya tama po na imbestigahan ito para po makapag-craft ng tamang batas regulating the use of social media platforms. Yun ang intensyon nitong congressional inquiry, mga kababayan, na ipinapatawag nitong mga congressmen. Wala tayong walang kontra. Di natin kinukontra ang initiative na to. Tama ito, mga kababayan. Once and for all, tuldukan natin ang paglaganap nitong mga fake news and responsible social media personalities. Very destructive po sila sa ating community. So sabi dito sa balita ng Impact Leadership, House leader cited the proliferation of misleading content that damages reputations, erodes trust in institutions, and disrupts public discourse. They also highlighted the exploitation of such content for scams and cyberbullying which threaten public safety. Isama po ninyo sa pag-craft ng batas ang pagbabawal sa pagmumura using social media po. Dapat may penalty po kasi masama pong impluwensya sa ating mga kabataan na nagpauso ng pagmumura sa social media, pati sa mainstream media, sinigong yung pamilya Duterte po at yung mga vloggers nila. Tingnan na ninyo ang ating bansa ngayon. So, iyon ang nakakalungkot, mga kababayan. Massive yung influence sa ating mga kabataan. So, dapat ipagbawal ang pagmumura, ki-English yan, Tagalog or anong dialect. Dapat may apps na gagamitin yung ating mga agencies of the government para ma-detect yung mga pagmumura. If it is a manual review, mga kababayan, then those content creators, social media personalities should be banned access to social media. Hindi sila bagay sa social media, mga kababayan. So higpitan yung tinatawag na community standards. So sabi dito, the inquiry aims to strike a balance between digital safety
and constitutional freedoms. Among its key goals are identifying legislative gaps in existing laws, including the Cybercrime Prevention Act of 2012, enhancing social media accountability, combating cybercrimes, and promoting digital literacy. So maganda po ang objective nitong inquiry in aid of legislation. Mabuhay kayo na mga congressmen sa pag-initiate ng ganitong uri ng inquiry. So sabi dito, the resolution also emphasizes transparency in the inquiry process, in the engagement of stakeholders including social media companies, cybersecurity experts, and civil society groups to develop balanced and effective measures. The House leaders underscored the importance of public trust in addressing the challenges posed by harmful online content, proposing collaborative efforts to foster responsible digital practices while protecting individual rights. So, kailangan po ang strict regulation para dito sa mga content creators po, para matuldukan na mga kababayan ang matinding pagmamalabis in the guise of freedom of speech. Pero ang ginagawa nila mga kababayan, paninirang puri mga kababayan sa mga tao, mga kalaban nila sa politika. Ikaw niya, Mr. Maravillas, di ba ganon ka rin? Mapanira ka? Yan ang tingin ng mga kalaban natin sa politika, mga bashers natin. Pero ang totoo niyan, sila man lang po ang nagsasabi niyan. Kasi ako po, hindi po paninirang pori ang magsabi ng totoo. Halimbawa, yung pagmumura ni Sara Duterte, ikuininto natin dito with clips. Hindi po yan paninirang pori. Pagkikwento po yun ang actual event na nangyari. Ngayon, kung nakasira yung pagkwento natin ng pagmumura niya, hindi tayo yung nanira, kundi siya, sinira niya yung kanyang sarili. Tama po? Paninira, kung hindi man nagmura si Sara, sinabi ko rito na nagmura si Sara, minura at binantaan yung ating Pangulo. Pero hindi man siya po nagbanda at nagmura. Yan ang paninirang puri. Yung putting words into the mouth or inventing stories na mapanira na hindi man totoo, pero yung magkwento ka ng totoo mga kababayan na ginawa, nagbanta, gustong papugutan yung ating Pangulo, ini-imagine na daw natanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Hindi yung paninira. Kumbaga kasiraan yon mga kababayan. Siya yung may gawa ng kanyang paninira. Self-destruction. Kaya nga lagi kong sinasabi, si Sara po nagsi-self-destruct dahil sa kanyang masamang ugali. Ano ba naman ang tawag mo doon kung hindi masamang ugali? Alam na natin, kitang-kita po na masama yung ginawa ni Sara. Sasabihin natin, maganda yung pagbabanta ni Sara, binantaan yung ating Pangulo, tama yun. Gusto ninyo ng ganyang kwento? Yun ang gustong marinig ng mga, in fact, ganyan ang kwento ng mga DDS vloggers. Tuwang-tuwa sila sa pagbabanta na ginawa ni Sara Duterte sa ating Pangulo. Ang mga ganyang uri ng tao po, may diferensya sa tuktok. Tama po tayo? Kaya mabuhay ang ating Congress kapag initiate ng ganitong investigation. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.